Kaya gusto ko lagi kinakabahan pag tumatayo ako dito. Pero sabi sa amin ay dapat mga 1 to 2 minutes lang ay overcome break ako. Kasi baka buong ano ay hindi mo maibigay yung dapat ng message. Ano. So mag-pray muna tayo. Dakilang Diyos Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin o Diyos o God sa umaga o sa hapong ito, sa tanghaling ito o Diyos o God, ay samahan mo po kami. Banal na Espiritu Santo, Panginoon, ikaw po ang magturo, magbigay ng mga salita sa bawat isa sa amin, Panginoon. At ang word na ito, Panginoon, ay makatulong sa amin bilang mga lingkod mo o Diyos o God. Magpalakas sa amin, sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, bilang mga pastors and mga workers, even the workers ng Iglesia, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, dito sa Kalamba. O Diyos, ay tunay na pagpapalain dito, O Diyos o God, sa pangalan ng Panginoon Jesus. At ang kapangyarihan mo ay siyang gumawa at kumilo sa amin sa tanghaling ito. In Jesus' name, Amen. Amen. So, praise God, ano? So, ang topic ko, no, nasa Luke chapter 17, kung may Bible, electronic Bible natin, sa verse 1 to 10. Luke chapter 17, verse 1 to 10, ano. At dito sa message nito ay itingnan natin kung faith ba talaga o faithfulness ang kailangan natin para makasunod sa ipinapagawa ng Diyos. Lahat kasi po tayo may mga ginagawa sa ating Panginoon, tama po ba? Tayo po ay kumbaga ay may kanya-kanya tayong ministry, meron talagang direction or meron talagang word sa atin exactly na ibinigay sa atin kung ano bang dapat ministry o ano bang dapat gawin natin sa karya ng Diyos. Ano po? Praise God. So dito po ay sa ating paglilingkod sa ating Diyos ay dumadaan tayo sa marami mga pagsubok. Nagkakaroon tayo ng trials, no? May mga persecution, iba-iba po yan na ang nagiging dulot dito sa atin ay nawawala tayo sa focus, nawawala tayo sa ating commitment, at nawawala tayo sa tunay na pinapagawa ng Diyos sa atin because of mga problems or trials. So, ang sabi nga ng Bible, even the book of Hebrews, talagang inevitable baga. Hindi na, kumbaga, aasahan mo talaga ang mga pagsubok ay darating sa atin. Ano? Ngayon, paano natin ma-overcome talaga yung mga trials natin lalo na sa pinapagawa ng Diyos sa atin? Now, babasahin ko dito sa Luke chapter 17, verse 1 hanggang 10. Sabi dito, no, ay sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, hindi pa iiwasan ang pagdating ng mga bagay na magiging dahilan ng pagkakasala ng tao. Ngunit nakakawa ang taong magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Mas mabuti pang talian siya sa leeg ng gilingang bato at itablo sa dagat kaysa siya maging dahilan ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Verse 3. Kaya mag-ingat kayo kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo siya at kung magsisi siya, patawarin mo. Kahit 7 beses pa siyang magkasala sa iyo sa maghapon, kung 7 beses din siya hihingi ng tawad sa iyo, ay patawarin mo. So, ang kausap ni Jesus Christ dito ay yung mga disciples. Nung marinig ng mga disciples to, sabi nila sa Panginoon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang pananampalataya namin, sabi nila. Sumagot ang Panginoon, ito ang sagot ng Panginoon, kung may pananampalataya kayong kasing laki lang ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa malaking punong ito, mabulot ka at malipat sa dagat at susundin kayo nito. At verse 7, sinabi pa ni Jesus, halimbawa may alipin kang nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa at kararating lang niya mula sa trabaho niya bilang amo, sasabihin mo ba sa kanya, halika na, maupo ka at kumain. Verse 8, hindi, sa halip itong sasabihin ninyo, magbihis ka na at ipaghanda ako ng hapunan at pagsilbihan mo ako habang kumakain, saka ka na kumain pagkatapos ko. Verse 9 and 10, hindi pa sasalamatan ang alipin dahil ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin. Verse 10, ganun din naman sa inyo, pagkatapos ninyo gawin ang mga iluto sa inyo, sabihin ninyo, mga alipin lamang kami at hindi nararapat papurihan dahil ginagawa lang namin ang aming tungkulin. Praise God. So, tingnan muna natin dun yung verse 5, ano? Hallelujah. So, gusto ko lang po na may pakilala yung sarili ko. Ako po si Pastor Oji.
Ako po yung pamalit kay Pastor Roger Magbanwa dito sa Grand Harvest, Kalamba, dito na po sa October kami nagsimula pa ilang months pa lang kami dito. Galing akong Batangas, ang pinaka-base ko sa Batangas ay Tanawan, tapos dati ino-oversee ko yung mga Grand Harvest sa Batangas doon sa Batangas, lahat ng Grand Harvest, bilang overseer. And then, si Pastor Roger na ay medyo nag-retired na, 85 na ata siya, or mga gano'n, 85 na ata siya. As of na nag-birthday siya last month, nasa Canada na po siya, so kaya po ako yung naka-assign ngayon dito. Ngayon po ay, in case na yung ganitong meeting natin, ay kailangan natin ng lugar, i-offer ko na po yung lugar natin. I-offer ko na po sa atin, para makilala ko naman kayo kaibigan. Pasensya na rin po, ako medyo may danda rin ako. 63 na po ako pero hindi, wala sa itsura, parang ano lang, 62 and a half, parang yun. Okay, hallelujah. So, medyo malilimutin ako, pero hindi ko nakakalimutan si Pastor, si Bishop at saka si Pastor Richard. Ito talaga medyo familiar sa akin. Tapos si Pastor Anglo, Gold, si Pastor Anglo, praise the Lord. Hindi yung nagkamali agad. Okay. So, ito po yung text na itong topic dito ay ano ba ang kailangan talaga natin, lalo na sa pagsunod sa Diyos? Faith ba? O yung faithfulness, yung katapatan natin sa Diyos? Now, dito tingnan mo na natin yung verse 5. Kasi sabi dito, nung marinig ito ng mga disciples, yung sinasabi niya ng Panginoon na yung verse 1 to verse 4, nung marinig ito, sabi nila, medyo mahirap pa tayo. Kaya nga sabi nila, tungkol nila sa Panginoon, para magawa natin yan, ay increase mo yung faith namin o dagdagan mo yung ating pananampalataya. Sometimes ay kung dito lang tayo titingin sa verse 5, parang ang topic ay faith. Pero sa totoo, hindi po yun ang faith. Kung ating susundan lahat yung from verse 1 to verse 10, mukhang hindi faith ang topic dito. Hindi siya faith. Kundi sabihin ko sa inyo, faithfulness, yung katapatan sa Diyos. Kasi sabi niya po dito, ang sinabi ng mga puso sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. So, minsan kasi ang mga disciples nito, pagka nakita nilang medyo mahirap gawin, kung sundin yung sinasabi ng Panginoon na gawin nila, ang kanilang sinasabi ay, pagdagdagan mo ang faith namin para magawa namin yung iniutos mo. So, sometimes, ganun din tayo, na may mga bagay na kailangan natin gawin, kailangan natin sundin, kaya lang, ay minsan nasasabi natin ay masusunod lang namin ang Panginoon kung i-increase mo ang faith namin o dadagdagan mo ang aming pananampalataya. Minsan gano'n ang isipan natin. Para masunod natin ang Panginoon, ay i-increase mo yung faith namin o ang aming pananampalataya. Ngayon ang tanong nga dito sa teksto nito, sa buong teksto ng verse 1 to 10 ay pananampalataya ba talaga o katapatan ang kailangan ng bawat isa sa atin para masunod natin ang Panginoon. Okay? So kaya nga dito, simula pa lang sa verse 1 ay sinabi niya dito, ulitin po natin ito verse 1. At sinabi na sa kanya mga alagad, hindi mangyayari na hindi dumating ang mga kadahilanan ng pagkakatisod sa datapot sa kaniyang pinanggalingan. Mabuti pa sa kanya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang gilingang bato at siya ihagin sa dagat kaysa siya magpatisod sa isa sa maliliit na ito. So anong ibig sabihin dito? Nandun yung warning Sa verse 1 and 2, nandun yung babala ng Panginoong Jesus, yung kabigatan, yung seriousness of sin. Ang ibig sabihin niyan ay lahat pala tayo ay may pananagutan. Lahat tayo, lalo siguro tayo mga pastor, mga lingkod ng Diyos, lahat tayo may mga pananagutan sa ating mga kilos at gawa. Kaya na ito ay parang mga napakaseryosong bagay. Pag ikaw ang nagiging sanhi ng pagkakatisod ng isang tao, lalo na kung ito ay bago pa lang sa pananampalataya. Okay, nung marinig nila ito. And then makikita rin natin sa verse 3, ay sabi ni Jesus Christ, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala yung kapatid, sawayin mo siya. Sabi niya, yung tao, yung isang kapatira, yung kapatid na nagkakasala, sabihan mo. Okay? At kung siya magsisi, patawarin mo siya. Verse 4, at kung siya makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo, at makapitong pagbalik sa iyo, na sasabihin, pinagsisisihan ko, patawarin mo siya. So parang medyo mahirap ata yun,
Biro 7 beses na sa isang araw na nagkasala sa'yo, 7 beses humingi ng tawad. Sabi, patawarin mo siya. So, dito makikita natin dito ay, muna yung pananagutan natin ng bawat isa. Kung magkakasala, kung nagkakasala ang iyong kapatid, dapat natin sinasaway. At kung ang isang kapatid o sino man ay nagkasala sa atin, dapat tayo magpatawad. Nakita natin si Jesus ay, kumbaga ay nagbigay siya dito ng ilang mabibigat na turo. Una ay tungkol kung paano maging maingat, na hindi tayo maging katitusuran. Pagkatapos ay ang kahalagahan ng pagpapatawad, yung spirit, yung forgiving spirit. Alam niyo, may mga kwento dyan Naalala ko yung kwento ni Bishop dito kasi pagka may mga kwento siya, pagka natuturo, magkasama kami sa TMA, sa TNO, sa Tribal Nation Outreach, pag nagtuturo siya, ang ganda ng mga ilustrasyon niya, natuwa ako doon. Meron isang babae na mayaman, mahilig sa kabayo. So, bumili siya ng kabayo. So, inayos, tingrade yung kabayo para pwede ng sakyan. Noong araw na yun ay may bisita siya na isang lalaki na nandoon at para tingnan yung kabayo kung okay ng sakyan ng may-ari. Ay, ang may-ari yung babae. So, nandun yung babae, nandun yung trainer, sumakay yung babae doon sa kabayo. Biglang nagtatalon. Bumaksak siya, yung babae, yung may-ari. Sabi ng babae doon sa kabayo, nakakaisa ka na ha? Sabi may-ari ng kabayo, nakakaisa ka na. Okay, and then, sino po ka ulit? O sige, trainer, pwede na ba? O sige po, pwede na po yan. Sumakay yung may-ari ng kabayo, doon sa kabayo, and then tumalon ulit, at nahulog yung babae. Sabi niya, nakakadalawa ka na ha? Sabi niya, gano'n sa kabayo. And then, sumakay ulit. Nakatatlo, ang ginawa, binaril na ng babae yung kanyang kabayo. At patay yung kabayo. Okay? So, nandun yung bisita doon, may bisita doon lalaki na tinitingnan kung paano yung kung okay na yung pagtitrain. Umuwi na, ito palang lalaki. Masyadong butangero. Ano yung butangero? Yung lagi kinaaway, nagbubunga nga sa asawa, makaray kasi. Kumbaga, lalaki siya. Pero batam. Pag-uwi pa lamang, honey, kain tayo. Nakuy, hindi pa nakakasahin, sabi niya. Nagalit. Kung ano sinasabi. Ang sabi ng babae, kanyang asawa, nakakaisa ka na, tama na, nakakaisa ka na. Sabi niya gano'n. And then, tumuloy pa rin na pagsasalita ng mga nakakadalawa ka na, naalala niya. Baka marinig ako ng asawa ko. Kaya alam niyo, buong buhay ng mga asawa, naging tahimik, wala nang nag-away. Kasi sa pagbibilang nakalisap na katalawa. Hallelujah. So, ang ibig ko sabihin, tungkol mga sa pagpapatawad, huwag niyo bibilang na nakakaisa na. Pero sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, unang-una, huwag tayo magiging takit-sisuran. May pananagutan tayo lalo sa mga bago sa pananampalataya. Kung ang isang tao, 7 beses, isang araw lang nagkasalay, pero 7 beses din pinihito ng tawad sa'yo, dapat patawarin mo. So, yung ibig sabihin doon ay yung forgiveness po ba? Lagi tayo ay mayroon, dapat may spirit of forgiveness tayo. So, okay, so, nung marinig ito, mapapansin nyo, nung marinig ito, sabi ng mga disciples, medyo mahirap pa tayo. Talaga namang kahit anong pag-iingat, kung bibisa tayo, nagkakamali pa rin tayo. Okay, nakakagawa pa rin tayo mali sa kapwa natin kapatiran, nakakaroon ng kanigiging sarili tayo ng katitusaran. At ang pangalawa, yung beses napakahirap pa tayo. Narinig nila yun. Kaya nga sa verse 5, nung marinig ito, ng mga disciples ang pangangaral o tuturo ni Jesus Christ, ang sinagot nila, dagdagan mo yung aming faith, increase mo yung faith namin. Kasi medyo mabigat siya yung pinapagawa mo. Medyo mabigat siya na ilalagay mo sa aming balika. Okay, sa verse 5 yun sinabi niya. Ay, increase mo ang faith namin. Alam niyo, para bang sinasabi nila na hindi namin magagawa ang lahat ng ito. Maliban na lang mag-increase natin ang faith natin. Increase mo yung faith natin. Minsan gano'n po tayo. Narinig ko na po yun at naging dahilan ko na rin yan sa ating Panginoon. Panginoon, mahirap yung gagawin mo. Gagawin ko yun. Maliban na lang na dagdagan mo yung faith ko. Increase mo yung faith ko. Okay? Kasi para lang sinasabi natin sa Diyos na hindi sapat ang faith natin para masunod natin ang Panginoon sa kanyang mga iniutos sa atin. Okay? Ngayon, anong naging response ni Jesus Christ dun sa mga disciples?
Ang ginawa ba ni Jesus Christ ay dahil nga sabi niya, increase mo yung faith namin. Ang ginawa ba ni Jesus Christ ay pinapunta siya sa kanilang harapan, sa harapan ni Jesus Christ, at ipinatong ang kamay ni Jesus Christ sa kanila para ipag-pray at para mag-increase ang faith nila. Hindi po yun eh. Makikita natin sa verse 6, sabi na dito, at sinabi ng Panginoon, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng isang buti ng binhi ng mustasa about faith. Sasabihin niyo sa puno ng sikaburo ito, magbunot ka at matalim ka sa dagat at kayo tatalibahin. So, dito ay makikita natin ay hindi ito ina-expect ng mga disciples na gagawin ni Jesus Christ. Yung sa paghingi ng kanilang faith to increase their faith. Ano, di po ba? Kasi nakita ng mga disciples, mahirap yung pinagawa mo sa amin, Panginoon, maliban na increase mo ang faith namin. So, pero hindi yun ang ina-expect ng mga disciples na gagawin ni Jesus Christ, no? Na ang ina-expect nila, lalapitan sila, ililihas, para ipanalangin at kumbaga ay hinigin sa Diyos o magkaroon sila ng tinatawag na sapat na pananampalataya para magawa nila yung pinapagawa ng ating Panginoon sa kanila. So, ang ibig sabihin ito, kung mapapansin nyo, kahit na napakaliit ito, binhi, napakaliit kasi ng seeds, ng isang binhi ng mustasa, napakaliit niya. Pero ang sabi niya ay kahit na maliit siya ng faith mo, okay, may faith ka pa rin. Kahit na maliit siya, may faith ka pa rin. Kahit na maliit, sabi niya, makakapag-lipat ito eh. Okay? So, ang ibig sabihin ito ay, ang mga disciples, sinasabi ni Jesus, meron kayong pananampalataya kahit maliit lamang. Hindi nyo kailangan ng pananampalataya. Amen. Hallelujah. So, kumbaga ay mali ang hiningi ng mga disciples, ang hinihingi ng mga disciples sa kanila para magawa yung iniutos ng ating Panginoon sa kanila. No? Hindi po ang kadagdagan ng pananampalataya, kundi yung tinatawag ng katapatan sa pagsunod sa Diyos. Hindi faith. Hindi kailangan ng mga disciples ang faith kasi may faith na sila. Kahit na maliit na buto ng mustasa, pwede sila nang mag-utos eh. Okay? So, hindi faith ang kailangan ng mga disciples para magawa nila ang ipinapagawa ng Diyos. Hindi yung ang kailangan ma-increase sa kanila ay ang kanilang katapatan sa Diyos. Okay? Kasi malaki po ang pagkakaiba ng pananampalataya. Kasi po, ang pananampalataya ay ito yung automatic na dumadating sa isa sa atin, tulad sa atin. Regalo ito ng Diyos mula sa Diyos. Nung tinanggap ko si Jesus Christ bilang Lord and Savior, binigyan ka ng Diyos ng pananampalataya, kaya mo ginawa yan. So, ang ibig sabihin niya, ang faith kasi ay regalo ng Diyos yan. It's a gift from God. Amen. Hallelujah. Kumbaga, it's a gift na ibig sabihin niya, ibig sabihin sa akin yan ay kung kailangan mo ng malaking faith, ibinibigay ng Diyos yan really. Kung kailangan mo in that time, in that situation, ng isang faith, hallelujah, ay kusang ibinibigay ng Diyos yan. It's a gift from God. Pero, alam niyo, parang kung mapapansin natin, hindi faith ang kailangan nila ng mga disciples para masunod nila ang ipinapagawa ng Diyos sa atin. Alam mo, sa atin din, ganun din po pala yun. Sa atin din at sa lahat, alam mo, sa mga napansin ko, no? Ang daming mga Christian ngayon na naging Krisyano na, pero wala pa rin yung katapatan sa Diyos. Katapatan sa pagsunod sa Diyos, katapatan sa paglilingkod sa Diyos. Ito na ang darating naming convention, itong darating naming convention sa April, pinag-uusapan namin yun. Ang the biggest problem ngayon ng church na sa Grand Harvest ay maraming worker pero hindi ko magawa. They are not doing na dapat bilang worker. That is the biggest problem. Hindi ko na sinasama yung iba. Pero that is the biggest problem. Ay, bakit ayaw? Pero marami naman nagbigod. Marami naman sumusunod. Pero marami pa rin ang hindi. Marami pa rin ang hindi, no? So, kahit nga, kumbaga, pero marami na rin kami napuntahan ng mga lugar kasi nga itong ginagawa nating training. Maraming mga pastors and workers din. Isa rin na sinasabi na yung problem nila na bakit ang mga tao, mga kapatiran ay tamad maglingkod o sumunod sa ating Panginoon. Okay? So alam nyo, ang nakita ko dyan yung tinatawag na katapatan. Okay?
Yung katapatan, hindi pananampalataya. Sa pagsunod sa Diyos, hindi faith and requirements. Kasi ang faith is a gift of God. Ano mang amount na kailangan mo ng faith, ibibigay ng Diyos yan kasi regalo ng Diyos yan. Ang pagsunod sa Diyos, kailangan ng faithfulness, katapatan. No? Ang katapatan ay ito yung pagtugon sa ating pananampalataya. Ito yung pagtugon. So, ang ginagawa natin sa ating pananampalataya ay yung katapatan ang katapatan ay pagiging matapat at masunurin sa tao pinagtitiwala natin. At walang iba, kundi si Jesus Christ. So, kailangan natin katapatan sa Diyos. Ang kailangan natin katapatan kung ano man ang sabihin ng Diyos, ano yung ating gagawin o susundin ito. Amen. Hallelujah. So, iyan ang greatest need sa panahon natin ngayon. Sa totoo lang, that is the greatest need. Na magkaroon ng katapatan ang mga tao sa Diyos. Di ba si Jesus Christ ay ginawa nating Savior? Hindi lang siya Savior, kundi Panginoon natin. Amen? Paano nangyari nun? Yung tinanggap natin si Jesus Christ as our Savior, nagkaroon tayo, inilagay natin yung faith sa Kanya nung tinanggap natin siya as Savior. Inilagay natin yung pananampalataya sa Kanya. Pero hindi lang natin tinanggap si Jesus Christ as our Savior. Siya rin ay tinanggap natin as our Lord. Pag sinabi mong Lord, ay kumbaga ang katapatan mo ay nasa Kanya. And ikaw ay alipin, ikaw ay lingkod niya. So ang katapatan mo ay nasa Kanya. Kaya kung ano man ang sabihin ng Panginoon mo, gagawin mo. So nandun yung tinatawag na faithfulness. So kaya mapapansin natin ay si Jesus Christ ay kailangan natin both maging Savior at the same time Lord. Amen? Lord po natin siya, Panginoon natin siya. Amen po ba? So, dito natin makikita na I believe na we need to really exercise. Alam mo kasi ang faithfulness, tinatrabaho yan. Ang katapatan sa Diyos, tinatrabaho yan ng bawat Kristyano. Lalo na tayo mga lingkod ng Diyos. Ang faith hindi, kasi gift nga yan eh. Just read the Word of God. Kasi faith kami through hearing and hearing the Word of God. Libre talaga, ibinibigay talaga ng Diyos ang faith. At anumang amount, ibibigay niya according do sa sitwasyon or needs na kailangan ma-exercise natin o mag-operate ang faith. Pero alam niyo, when it comes to faithfulness, tinatrabaho ito ng bawat tao, ng bawat Kristyano, yung katapatan sa Diyos. Ginagawa ito. Kumbaga yung sarili mo, hinuhubog mo, ito ni-train mo. Yung tinitingnan mo talaga, ginagawa mo ito. Dahil siya ay Panginoon mo, at ikaw ay kanyang, of course, we are tayo yung mga lingkod ng Diyos. Hindi lang tinawag rin tayo alipin, pero tayo rin ay tinawag na anak ng Diyos. Amen po ba? Pero sinabi natin, Lord, ibig sabihin yan, siya ang Panginoon mo, ikaw ay alipin, na handa kang sumunod sa iyong Panginoon, anumang hirap niya, o anumang bigat na yan. Amen po ba? So, kaya tingnan natin nun. Tingnan natin yung verse 7, and I will close sa exhortation nito. Sa verse 7, sabi niya, dapat sino sa inyo ang may isang alipin, tungkol naman ito sa alipin nag-aararo. Sa verse 7, o nag-aalaga ng mga tupa, na pagbabalik niya galing sa bukid, ay magsasabi sa kanya, parito ka agad at maupo ka sa tulang ng pagkain. At hindi sasabihin sa kanya, ipaghanda mo ako ng mahapunan at magbilis ka at pagliguran mo ako hanggang sa ako'y makakain at makainom at saka ka kumain at uminom. Ang sabi sa verse na, nagpapasalamat mga siya sa alipin sa mga ginawa niya o ginawa ang iniutos sa kanya. Pero sabi niya, gayon din naman kayo, pagka nagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na nasa inyo iniutos, inyong sabihin, mga alipin, walang paguluhan kami. Ginawa namin ang katungkulan namin gawin. Ano pong ibig sabihin nito? Kapag tayo ay matapat na sumusunod sa Diyos, hindi tayo binibigyan ng medal o reward o medal. We don't need to expect a reward. Alam mo, may natatandaan ako doon sa isang lesson doon sa ating sa TME, yung eternal judgment. Doon ay pinaliwanag na mayroong great white throne judgment. Ito ay yung great white throne judgment, lahat naman siya haharap doon para bigyan ng gantimpala. At iyon ay mga crowns. Okay? Pero marireceive mo lang ang gantimpalang yun pagka ang work done, yung work na yung paglilingkod mo ay done
in God's will, done in God's power, and done in God's honor or glory. Very ano yan. Sa paglilingkod natin, tatlo lang ang susi niya para ma-reward tayo. Ang reward ay, kasi lahat tayo dadaan sa mata ng Diyos. Kung ikaw ay gold, silver, o precious stone ang mga work mo, magkakaroon ka ng reward. Maraming crowns na ibibigay yung mga crowns sa ibigay. Pero hindi para sa iyo yan. Kasi pag punta mo sa langit, ito yung iaalay mo sa panan ni Jesus Christ. Okay? Kaya nga dapat meron tayong reward. Baka may wala kang crown, wala kang may aalay sa panan ni Jesus Christ. Pero kung ang mga unbeliever naman ay sa judgment seat of Christ, okay? Pero may mga believer din na, pero ligtas sila. Okay? Mga believer ligtas sila. Pero ang problema ay nung dumaan sa mata ni Jesus Christ, yung kanilang mahuwi, yung kanilang panglilingkod, eh puro kahoy lang, dahon, at dayami. Nung dumaan sa mata ng fire, the eyes of fire, nasunog lang ito at wala silang reward. Pero ligtas sila. Pero sabi nga, at least ligtas naman. Ganon. Wala kang may offer sa feet ni Jesus Christ. Ano? Pero sa judgment seat of Christ, ay of course, mga unbeliever yan. Mga unbeliever yan, nahatulan yan sa apoy. Pero alam mo, kailangan pala kung gusto mo mag-isa paglilingkod natin sa Diyos, para magkaroon tayo ng reward, magkakaroon tayo ng crown, dapat yung ating ginagawa paglilingkod sa Diyos, ginagawa natin ayon sa kalooban ng Diyos. Ginagawa natin ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya we need the baptism of the Holy Spirit. Kasi it's not by might, not by power, but by the Spirit. Lakas kapangyarihan, the ability natin. And then dapat done in God's glory. Alam mo ba? Done in God's glory. So, dapat ay makita natin, ang paglilingkod natin ay hindi para yung katapatan natin sa pagsunod sa Diyos ay hindi tayo naghahagad-agad ng daan. No? Ang faithfulness kasi job description natin yan. Yan ay part ng job description ng mga Krisyano. Tayong lahat na naglilingkod sa Diyos. Ang faithfulness is merely part of our job description. Kaya nga inaasahan na ng Diyos ang katapatan natin. Kasi ang servant is expected to serve. Amen? O, ang San Cristiano kasi servant siya. So, ina-expect na talaga tayo ay naglilingkod na may katapatan sa Diyos. Sumusunod na may katapatan sa Diyos. Amen po ba? So, napansin ko dyan, ang most spiritual mature ay yung mga taong faithful sa Diyos. Pero yung hindi faithful, ano sila? Medyo hindi sila mature spiritually. Nag-mature lang sa ilan. Sa magiging Krisyano. Pero hindi sila nag-mature spiritually. Why? Kasi hindi naging faithful sa Diyos. At ang mga faithful sa Diyos, sila mabilis lumago sa Panginoon. Yung sumusunod sa Panginoon, sila yung mabilis na lumalago sa pananampalataya. Kaysa isang Krisyano ang tagal na pero hindi naman sumusunod, sila pa rin baby Krisyano at ampuhin pa rin. Pag hindi mo napansin, magagalit mo katapo, sasama ng loob. Pero yung bago pa lamang, nakakita na ako, bago pa lamang, kabubunagin pa lamang, pumasok na sa sentro, talaga naging active. Ilang months lang, talaga nag-share na ng word of God sa sentro nila, hanggang sa pinagkatiwalaan na ng sentro na humawak ng another sentro. Kasi yung faithfulness, yung katapatan niya, mas, sabi niya, bakit ang bilis ng paglulo mo? Kasi sa akin, 3 taon na ako, 4 taon na ako born na sa sentro, pero hindi pa ako nabibigyan ng pagkakataon because of faithfulness. Kasi yun na nga po, ang most spiritual mature are those people who are being faithful to God. Pag faithful sa Diyos, talaga ay mabilis. So, mapapansin natin dito, yung sinabi niya, doon sa alipin. Ang sabi niya doon, ay, kumbaga, galing sa bukid, nagtatrabaho, umuwi, yung servant. Pero, sabi nung yung kanyang amo, mag-miis ka muna, mag-prepare ka ng pagkain, ako'y kakain. Pagkatapos ko kumain, saka ka kakain. So, kasi nga, ang ibig sabihin nun, job description talaga natin ang maging maglikod sa Diyos. At kailangan natin ina-expect talaga sa bawat isa sa atin ang maglikod. Sa iba yun, parang ganun. Hirap sa mga Diyos, pero ganun nga talaga job description ng servant siya. Nagreklamo ba ang servant? Hindi, sumunod siya. Kasi yung faithfulness sa kanyang Panginoon ang importante sa kanya. Ganun din po tayo. Sa ating paglilingkod sa Diyos, walang pagreklamo. Amen? Hallelujah. Sunod na tayo, gagawin lang natin, pero of course, makikita naman natin how God rewards us also. Ni-reward pala. Pero maganda yung motivation natin ay naglilingkod tayo because
Kalooban ng Diyos yun, in God's will. At in God's will, tapos naglilingkod tayo para sa karangalan ng Diyos. That is our motivation bilang servant. So, maganda talaga na ulit-ulitin ko po, ang faith ay, it is a gift from God. Pero ang faithfulness, tinatrabaho natin. Tatrabahuhin talaga natin para maging faithful tayo sa ating Panginoon. Maging faithful tayo sa pananalangin, maging faithful tayo sa mga tayo sa nobre, maging faithful tayo sa paglilingkod sa Diyos, at maging faithful tayong sumusunod sa Diyos. Amen po ba? Kaya nga sabi ng Bible, sabi ng pagsalubo ng Diyos, well done, thou good and faithful. Hindi, well done, thou good and anointed servant. Hindi naman. Wala yun. Okay, faithful servant. Okay? So, yung pala ang welcome ng Diyos. We need to be faithful. Okay? Hallelujah. Salamat po sa inyo. Hallelujah. Pagpalagi po tayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin sa Diyos. Tumayo muna tayo na. Hallelujah. Lord God. Dakilang Diyos naman, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa tanghali dito. O Diyos, salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Nakita po namin ang faith is a gift, pero yung faithfulness, Panginoon, Lord, ay dapat po pala namin itong trabahuin, O God, para maging matapat sa iyo, O God. Lord, O God,